Magandang umaga, namaste, na-miss ko kayo. Ready na ba ang lahat for vacation mode? Let's go for long drive. Simulan natin sa nakapilang mga tumbler. First, yung aking coffee mug, coffee sipper, ayan. Hindi yan mawawala at syempre pa ang aming sipper, puno naman yan ng water. At eto naman ang sunod ay punong-puno ng ice para hindi kami mawalan ng malamig na tubig sa daanan. Eto naman yung kay Elsa at eto yung reserve naming water, 1 gallon yan. At let's go! 3 hours and 22 minutes. First stop is Ambala. Eto yung daddy at or lola ni Amit. At eto naman yung pinsan niya. At eto naman yung sa mother side, yung tita at pinsan ni Amit yun. Kinabukasan, tuloy-tuloy na kami pumunta ng Shimla. Pero hindi pala yun ng Shimla proper. Pupunta pa kami sa isang bayan, yung ang Mashobra. At ayan, nagsisimula na ang traffic. Ito yung nakikita natin sa internet na papunta sa mga hill station ay nag-bumper to bumper na at meron din pala sila sugar candy. At yun pala, hindi naman siya traffic. Yun lang pala ay yung my first toll station. At makikita din natin tong mga culture and artistic arts ng Indian, pati na lang sa hagdan, meron pa silang design. At makikita natin dito sa daan ay sadyang kalbo na talaga ang mga bundok. Hindi ko akala namin ang lamig-lamig sa daan, pero napakainit pa din. At buti na lang, on the go si Papa Amit kahit Father's Day yan, pinag-drive pa rin kami na napakahaba. At eto na, malapit na kami rin sa bandang tuktok sa itaas. At ayan na, aninag na natin ang Shimla. At eto yan, na 3 hours, halos 3 hours to 4 hours yung ganito, pasigsag-sigsag na magandang hilo-hilo na ako dyan. At teka lang, sabi namin, parang wala atang daan pababa, paano tayo uuwi? Yun pala sa kabila. At nakita namin, McDo, mag-stop sana kami dyan, pero napag-desisyonan namin dito na lang sa kabila kasi walang U-turn. At eto na, malapit na tayo sa katotohanan, isang kembot na lang ay nandito na tayo sa Mashobra. At eto naman, mapapansin nyo, para rin tayong nasa Tagaytay. At look, that kind of creepy house. Pati yung tree na to, nakakatakot din. Tuyot na yung mga puno. At eto pa, isa pang tunnel. At punong-puno rin siya ng mga artistic design. At paglabas mo ng tunnel, bubungan sa iyo ang trauma hospital. Napakalaking hospital. At ayan, ilang minutes na lang, Mashobra is 8 kilometers. At tuwang-tuwa ko dito sa mga bahay, napaka-colorful. At nakikita niyo yung mga daan, sigsag na sigsag, galing tayo dyan kanina. At eto yung nakakatakot dito, at yung parang bubulaga na lang sa'yo yung truck or bus or sasakyan, kaya kailangan mo dito ay sobrang ingat kasi one way lang siya, hindi siya double lane. Ayan. At ayan, kailangan mo mag-stop para magbigayan. Kailangan ng bigayan dito at disiplina talaga. Hindi mo kailangang ura-urada mga harurot ng sasakyan. At makikita mo din, marami ding mga monkeys. Kaya, ayan, eto na yung nilaya. Sa wakas ay nakarating din tayo. Pero eto pa ang challenge dyan. Yung parking at ang entrance ng hotel ay pababa. Parang magkukungfu pa na tayo dyan. Magpapagulong-gulong na lang ata kami dyan. At eto na ang kanilang reception area at lobby. At kahit saan man kami pumunta dito sa India, lagi ko pa rin dala yung passport or Aadhaar card or PAN card. Pero hindi naman nila hiningi. Pero just in case, kailangan din natin ready. At eto na ang ating room for 2 days. Bumugad na agad yung toilet. Okay naman kasi napakalinis. At eto medyo maliit. Kaya sabi ko, the next day,
pwede na kaming lumipat sa kabilang kwarto na medyo malaki kasi that time is fully booked etong hotel at eto na yung second day room at napakalaki as compare sa una naming ang kanilang theme dito ay team puti at team kahoy kaya modern naman siya at eto yung nakakashock. Akala ko 4-star hotel, walang AC, walang aircon, ang init kasi dito talaga sa hill station almost all of the hotels ay wala talagang aircon dahil na nga prevent nila yung forest Pero akala fire. Ko napakalamig pero hindi na rin pala, mainit din hanggang dito dahil na din sa climate change. Kaya eto chill muna ang mag-ama kasi sa sobrang haba ng biyahe. Akala namin is 3 hours to 4 hours lang pero inapit kami ng 6 hours at eto na nga. Eksaktong naabutan pa namin ang aking favorite part of the day, sunset. Dami ko rin kasing nabasang good reviews dito regarding sunset that this is the best view that you can ever see. At it's true. And ito yung aming simple celebration of Father's Day and with that beautiful sunset view. It's time to relax and to eat some pizza. Ito yung favorite ni Elsa, pizza and ni Papa. Siyempre pa hindi mawawala ang rice and chicken. While eating, napansin ko tong mga hanging lights nila. Hawak pala sila ng mga monkeys. Pero sa daan, ingat kayo sa mga pupunta dito sa Mashobra or sa mga hill station. May mga monkeys at nag-snatch talaga sila. Kaya kailangan lagi kayong naka-close yung window. Kung naka-shades kayo, hahablutin nila yan. Kahit yung cellphone nyo. Kaya mag-ingat pag nag-video kasi yung mga unggoy, anytime, pwede silang maghablot. At eto na kami na rin ni Papa Amit ang nagjula-jula. At eto pa yung watermelon shake ni Elsa. Napapasayaw pa. Eto na nga ang aking pinakahihintay. The sunset and the moonrise in one frame in Nilaya with the Tanejas. Yun lang po. Ingat. Hanggang sa muli. Kita-kits sa part 2. You're my best friend in the whole entire